Malapit na yung birthday ni Mama. Samahan niyo akong gumawa ng blueberry cheesecake. Pero this time, part 1 muna. So, ito ako. Nagpe-prepare ako ng aking mise en place. So, ito pinapakita ko sa inyo kung anong flavor. Pero this video doesn't contain the flavor yet. Kasi magluluto lang muna tayo ngayon. So, ito, kumuha kayo ng isang pakete ng crushed graham. Kasi ito yung gagawin nating crust para mamaya. So, ito yung half cup ng ating butter. Tutunawin natin yan sa ating microwave. Kasi yan yung ating ihahalo dun sa ating crushed graham para maset natin siya doon sa ating lalagyan mamaya. So, ayan. Sinet ko lang ng medium high ba yun? O medium. Tapos, for 1 minute lang. Kasi hindi naman kailangan sobrang tunaw na tunaw. Tapos ayan, hinugasan ko na yung aking stainless bowl. Diyan tayo maghahalo ng lahat ng ingredients. So ayan, natunaw na. Diba hindi ko masyadong tinunaw kasi mainit na yan. Matutunaw na yan on its own. So preheat na natin yung oven. 180 degrees Celsius or 350 Fahrenheit kung hindi Celsius yun sa inyo. Yan, binuksan ko yung ilaw. Kita nyo naman, may apoy na. So ready na yan. Okay. So, ayan, gawin na natin yung ating crust. So, sa mga nagtatanong bakit ang hilig-hilig kong magluto, ako nga po pala i-graduate ng HRM. So, mahilig po talaga akong magluto palagi. So, dati, di ba nasabi ko kung followers ko na kayo at nanonood kayo ng ating vlog, sabi ko, di ba, pangarap kong maging vlogger ng mga pagkain na iluluto ko. Pero dahil sa nagkaanak nga ako ng babae at lagi ko siyang nilulutuan ng mga bagong recipe para sa aming BLW journey, medyo naging makatotohanan naman yung pangarap natin. So, ayan, pagkatapos kong ihalo yung butter sa ating crushed graham, nilagyan ko siya ng ground cinnamon at saka 1/4 cup na granulated sugar. So, ayan yung magiging crust natin para sa ating cheesecake. So, ito napaka mahalaga nito sa ating process kasi pag ito hindi magiging tama, hindi magsiset yung ating cheesecake, babagsak siya. Kasi syempre, yan yung mag-hold dun sa ating cheesecake talaga. Yung nasa gitna, yung sa ating filling. So, ayan, nahalo ko na siya. Aano na natin siya dun sa ating bowl. So, ang ginamit ko is itong stainless bowl kasi para hindi ko na ililipat pa. Kasi dadalhin to ni Mama sa school. Magpapakain kasi siya sa kanyang mga co-teachers. Para sa mga nagtatanong, yes, teacher po ang aking mama. At shout out sa kanyang mga estudyante dyan na nanonood. Marami siyang estudyante pero baka naman taas-taasan nyo naman ang ating viewers at followers mga sis. So ayan, pagkatapos kong gawin, lagay muna natin sa freezer para mas mag-set siya bago natin ilagay yung ating filling mamaya. So ayan, 2 blocks ng cream cheese. Ayan. Nga pala mga sis, mga mommy na magpa-plan na gumawa nito. Napakadali lang talagang gumawa ng blueberry cheesecake. Nasa sa inyo lang yan. So, ayan, gamit lang kayo ng, kung meron kayong yung electric mixer sa bahay, kayang-kaya nyo tong gawin. Hindi naman natin kailangan gumamit ng mga mamahalin pa. So, ayan, ako gumamit lang ng electric mixer. Ang pinaka-key lang naman dito is wag kayong ihinto hanggat hindi pa nagiging creamy at yung ating cream cheese. Dapat siya, yung glossy na siya, yung fluffy na, creamy na yung texture niya. Yun, ibig sabihin nun, okay na. Papakita ko naman yan dito sa ating video para masundan nyo talaga yung process. So, ayan, mix lang ng mix lang mga sis, mga mommy na nanonood. So, pagkatapos nyan, ulit natin yung mga gilid syempre kasi 'di ba mas mahalaga na ma-mix natin lahat ng mga ating cheese, mga cream cheese. Mas maganda 'yon, 'di ba? At least pantay na pantay. So ayan, sour cream tsaka all-purpose flour. Naglagay na ako niyan. Hindi ko na lang na video. So ayan, lagyan na lang natin ng vanilla. Tapos i-mix lang natin ulit hanggang sa mag-incorporate lahat ng ingredients natin. So, after nyan, ayan, kailangan lang muna talaga maging fluffy siya, tsaka creamy yung itsura niya. Pagkatapos nyan, maglalagay na tayo ng eggs.
one at a time lang mga Mia. So yan dyan sa video ko, isa lang yung na video pero dalawa talaga yung nilagay ko. So dito, hindi natin siya pwedeng i-overbeat. Kaya ako, kita nyo naman, pinold ko na lang yung egg. Hindi na ako gumamit ng electric mixer. Kasi kapag na-overbeat natin yung mixture, babagsak siya mga Mi. Magiging runny yung ating filling. So, hindi na siya magsiset kapag kahit i-bake mo siya, magiging watery na yung dating. So, kapag ganyan na yung texture mga Mi, okay na yan. Pwedeng-pwede na yan i-transfer sa ating crust na ginawa kanina. So, ayan, nilabas ko na sa freezer. Ayan, transfer na natin yung filling. So, ako, nagawa ko is tatlong crust. Bali, magiging output natin mamaya is 3 cheesecake. So, ako, ang gamit ko dyan na pangsalok is 1/4 cup. So, pagkatapos natin dyan, ako, apat na salok lang yung ginawa ko kasi tansya ko lang. So, ayan, 'di ba? Pagkatapos natin yang ilagay lahat, lagay na natin dun sa oven. So, nakita nyo, 30 minutes ko siyang i-bake. Tapos, naglagay ako netong tubig sa ilalim. So, i-bain rin natin siya para hindi sasabog at saka yung ating cheesecake para mas maganda yung luto. So, eto na yung ating cheesecake. Follow for part 2. Bye!